Naku po, eto matindi. Ay nako, BP Sara Duterte. 52M, muntik nang mapunta sa Go Student. Naku po mga kababayan, mga ka-GP Natics, kakaiba talaga itong si BP Sara Duterte. Mukhang may mga pinag-aaral na multo. TPL3, shoutout sa'yo ha. Ma'am, shoutout sa'yo ha. Long time no see. Ayan o, yung mga kababayan, paki-follow din natin ha. Si Tita Carclea, si TPL3, si Sir Benji Contreras, si Sir Boyet Antonio, mga kababayan. Dito muna ako tambay. Okay lang po, maraming salamat ha sa pag-standby at pag-drop by na rin mga kababayan. Ito pag-usapan natin. Etong si BP Sara Duterte, mga kababayan. Ano ba nangyayari? Kala ko ba, sabi ng mga DDS, fake news ang balita kay Sara Duterte? Akala ko ba mabait si Sara Duterte? Akala ko ba walang pagnanakaw sa panahon ni Sara Duterte? Eh bakit ngayon mga kababayan? Etong si Senator Angara, si Secretary Sani Angara na pumalit po dito kay Sara Duterte ay marami na pong natatagpuan, maraming natutuklasan na mga lihim. Dahil nga po mga kababayan, ito po. Well, natuwa ako na naagapan ito dahil nakatipid ito sa gobyerno ng daang milyon kung i-suma total ho natin. At ako naman, nagtatanga ako bakit walang napaparusahan dito. Kumbaga ang parusa ay tinatanggalan lang ng voucher. Eh kami, siguro sa sample kami ng mga tao dito na nakitingin namin ay hindi aksidente dahil yung isa nagkakamali sa isang tao, isang dalawang tao. Yun siguro pwedeng sabihin clerical error yun, pero yung mga talagang may pattern na talagang nagte-take advantage siya o nananamantala dun sa system. Nako po, nagte-take advantage, nananamantala, may pattern. Parang naalala ko tuloy mga kababayan, kasi dati, meron ding ganyan na problema sa Davao. Hindi ko lang nakuha yung pinaka-video nun. Dati meron din dyan sa Davao. Bakit kaya mga kababayan? Panahon din yan ni Sara Duterte. Pero ito, kakaiba talaga. Akala ko, tutulungan tayo ng taong ito. Nangingi pa ng 100 billion. Bigyan nyo ako ng 100 billion. Tatapusin ko ang problema. Aayusin ko ang DepEd. Sabi, di ba Ma'am Brenda Barton? Parang si Digong lang, mga kababayan. Nung dati po, nangako, sige, sa loob ng 3 buwan, tatapusin ko ang problema sa droga. Umabot ng 6 na buwan. Umabot ng 1 taon, 2 taon, 3 taon, 4 na taon, 5 taon, 6 na taon, puro droga pa rin ang Davao. Si Byron Cristobal. Si Banat Bay. Okay. Tema, naghahanap ng butas para kumita, yun talaga siguro sasampulan mo natin yun. Sa tingin nyo may kasabwat pa sa DepEd kasi ginagamit mo yung mga LRA ng mga bata hindi sila. Yun talaga pinag-aaralan namin dahil yung ibang impormasyon, ilang tao lang ang may hawak noon. So, yun talaga titingnan namin kung may kasabwat dito. Dati, may nakita kami may kasabwat na, although yung mga yon wala na sa DepEd yun at kinasuhan na. Ayun, mga kababayan. Dapat naman talaga sampulan na Secretary Angara. Hindi pwedeng tayo ay nag-iimbestiga. Wag mong gagayahin si Congressman Busita ha. Tagagawa ng batas pero ayaw ipatupad ang batas. Ang batas kay Congressman Busita ay kakaiba. Wala daw mangyayari sa impeachment ni Sara. Mga kababayan, hindi raw 'to makakatulong sa bansang Pilipinas, sa mamamayan Pilipino. Anak ng tinapa, para saan pang gumawa kayo ng batas kung ayaw nyong ipatupad? Kung ang batas na gagawin nyo ay para lamang sa mahihirap. Diba? Biruin nyo mga kababayan, napakatindi po ng na to, balita na to. Kakaiba. Dahil hindi na natapos ang korupsyon. Ngayon nakikita natin kahit nung nakaraan, may problema din dyan. Nakita po natin, hindi lang dito ghost employees, hindi lang ghost student, mga kababayan.
'Di ba? May ghost student, may ghost employees. Ano ba, mahilig ba si Sara sa hindi nakikita? Anong klaseng nilalang ba si Sara Duterte? Parang feeling ko mga kababayan, espiritista ata. Pero nyo, pinapayaman yung mga students, ghost employees. Tapos mga kababayan, yung mga laptops, hindi naman pinamimigay sa mga bata, binubulok, pinapakain yung mga daga. 'Di ba, Mabel Kinjo? Sabi ni Charmaine, baka naman kasi nag-iipon siya ng pera para sa eleksyon. You nail it. Ako, yun din ang hinala ko, mga kababayan, mga ka-GP Natics eh. Yan din ang hinala ko. Nag-iipon para sa kampanya sa 2028 election. Alam nyo naman, hindi niya dapat isipin pa yung 2028 election. Ang isipin niya muna, yung kanya pong yung impeachment trial. 'Di ba? Shiro, may ghosting body, kamag-anak ka raw ata ni BP, sabi ni Tita Karks. 'Di ba? Ito pa Naman natuklasang ghost students sa halos 20,000 benepisyaryo ng Expanded Government Assistance to Students and Teachers in Private Education o yung EGASPE. Sa pagdinig po ng Senate Committee on Basic Education, sinabi ni COA Supervising Auditor Imelda Celso na iba't ibang estudyante ang maituturing na ghost beneficiaries, kabilang na ang mga nag-enroll pero hindi naman pumasok sa klase. Aki din sa nag-enroll, hindi pumasok sa klase. Ibig sabihin lang nun, pag nag-enroll, hindi pumasok sa klase, hindi totoong tao yon, mga kababayan. Kumbaga, itong mga ito, baka mamaya ito, masasabi natin, nag-enroll sa isang eskwelahan, hindi pala nag-aaral sa eskwelahan na yon, sa ibang school naman pala. Pwedeng ganon. Or itong mga taong ito, dahil mahilig naman sila gumawa ng fake na pangalan, baka itong mga estudyante na to, ay hindi rin tunay na pangalan. Diba? Gumagawa nga sila ng pangalan peke doon sa confidential funds. Bakit hindi nila magagawa rito, mga kababayan? Ako kasi pinapalawak ko yung aking imagination. Talagang sabi ko, itong mga to, pera lang ang habol. pagdinig ang pagbibigay ng vouchers sa mga non-poor o yung mga hindi naman mahihirap na estudyante. Non-poor, binibigyan ng mga voucher. Kaya naman palang magbayad. Mga kababayan, ano kaya to? Bakit doon nila binibigay? Karapat-dapat ba? O baka naman itong mga non-poor na to ay kanilang mga kamag-anak? Kung hindi naman kamag-anak, baka mamaya kaibigan. Baka mamaya hindi kaibigan, hindi kamag-anak, ito po ay kanilang supporter. Yun lang. Pero mali po yun mga kababayan, mga ka-GP Natics. Ano ba ang parameters nila sa paghahanap ng mga bibigyan ng voucher? Di ba? When you say, ito po ay para yung voucher na yan, ay dapat talaga yan, ang pinupunto ay yung mga mahihirap na mga estudyante na or may kakayahan pero hindi sapat, or sabihin natin, walang kakayahan na makapagbayad talaga ng kanilang matrikula. O maaring ito ay makatulong para sa kanilang matrikula para makapagpatuloy ng pag-aaral. Di ba, Ma'am Florida Greenfield? Bakit? Ang nangyayari ay piling mga may kaya sa buhay ang binibigyan. Hindi kaya ito ay mga palusot lang? May gusto talagang kumita? Sabi ni Secretary Angara. At ito ay may pattern. Mga kababayan, may pattern. Pag sinabing may pattern, pinag-isipan. Ito po ay pinagplanuhan. Hindi basta-basta. Kumbaga, tinitingnan nila kung saan sila makakalusot, saan sila makakautot, at saan sila makakapagnakaw. Sabi ni Frank Bate, baka daw, go supporter lang din daw yun. Malamang. 'Di ba? Yung pangalan, peke, kaya go supporter. Sila lang din yun. 'Di ba, Tiny White? Pati nga, school na walang qualified students nakakatanggap ng pera. Grabe, ang tindi. Tapos,
grabe pa rin yung paghanga ng mga DDS kay Sara. Sabi ni I.M. Pinks, may sinusundan na kaparaanan at may pupuntahan na bulsa. Di ba? Kapag may sinusundan na kaparaanan, may pupuntahan po na bulsa. At yung bulsa na yan, tawagin na lang natin sa pangalang Pusit Lustay. Oh. Sabi ni Shiro, may mga Ghostbuster ba tayo, GP3? Wala, pinagpapatay na ata nila yung Ghostbuster para walang makakita sa kanila. Ang problema, mga kababayan, merong mga natira, kagaya po ni Secretary Angara, na bukat-kat yung mga kalokohan nitong mga ito. No, sabi ni Lulu, sabi ko na kakaibang nila lang yan si Sara, magnanakaw. Just a duck. Umabot pa GP, patapos na ba? Gandang araw? Hindi pa naman, meron pa mga kababayan. Natatawa lang ako dito kasi nahanap ko kanina yung problema rin dun sa Davao pagdating po sa mga ganito, mga ghost employees. 'Di ba? Kumbaga, sabi nga, mga kababayan, mga ka-GP Natics, naalala ko lang, tama talaga yung sinabi ni Angara eh. May pattern. Kung sa Davao nangyari to, nangyayari din sa DepEd, mukhang parehas lang ng kanilang ginagawa. 'Di ba? Baka sila mismo ang nakikipagsabuatan doon sa mga official ng DepEd. At nung sila po ay nakaupo, mukhang sila din yung mga tao na yon na nasa likod. Di ba, Ma'am Eva Narita? Oh, sabi ni Tiny White, may template na kasi yan, demonyita na yan. Oh. Sabi ni Karina, si Sarang Praning na lang naniniwala sa sarili niya, Sir GP. Joel Lopez, may third eye siguro si Secretary Angara. Yun lang. Hindi na paghandaan ni Pusit kasi yung mga nakatago, mga kababayan, nakikita dahil sa third eye daw po nitong si Secretary Angara. Grabe. Antindi. Teka lang meron lang ako sasagutin na ano. Ayan ito yung mga kababayan nakalagay din sa Vera Files the House Quad Committee Quadcom, which has uncovered gruesome information in its investigation of extrajudicial killings, is now into tracing the money trail that financed former President Rodrigo Duterte's brutal war on drug. Nakalagay dito, Quadcom co-chairs Benny Abante Jr. and Dan Fernandez said that the mega panel composed of the Committees on Dangerous Drugs, Order and Safety, Human Rights, and Public Accounts will seek the assistance of the Anti-Money Laundering Council in tracking down the illicit transactions. Meron pa tawag dito mga kababayan, meron pang sinasabi dito na mga ghost employees nga. At sila po, ayan sabi, aside from that, Matubato, a former member of a former member of the Citizen Armed Forces Geographical Unit in Davao, said he was on the city's payroll as a member of the Civil Security Unit but worked only to kill individuals who he was told were criminals. Aside from what we got or what he got as a ghost employee, tingnan nyo mga kababayan ang style nun nila na kinukwento ni Matubato, sila daw ay ghost employee. 'Di ba? Hindi sila pumapasok sa trabaho, pero mga kababayan, sila ay kasama sa payroll. 'Di ba? Pero ang trabaho lang nila ay pumatay. Hindi kaya mga ka-GP Natics, yung mga ito, okay, tayo ay nag-a-assess lang naman, 'di ba? Kumbaga, etong mga ngayon napapansin ninyo dumadami yung kriminal. Dumadami yung gumagawa ng kalokohan, nagsabay-sabay yung paglabas ng mga video ng mga adik. Parang sabi ko nga, itong nangyayari ngayon, parang sinasamantala nila yung pagkakataon na palabasin na yung gobyernong ito ay masyadong pabaya at masyadong walang pangil. Pinapalabas nila na ito ay hindi pinagkakatiwalaan ng tao kaya ganyan yung pinapakita.
'Di ba? Kaya yung mga gumagawa ng kalokohan na yan, yung mga pagpatay, hindi kaya mga kababayan yan ay mga part din ng ghost employee? O sabihin natin na mga bayaran, na pondohan ng mga Duterte para magpalaganap ng hindi maganda? 'Di ba? Nakakapagtaka kasi eh. Na parang parehas na parehas nung style. In Vera Files' interview with Las Cañas in April 2017, the former DDS hitman said he was collecting 68,000 every month from the Davao City government as compensation for being a DDS member. Hindi kaya itong mga ghost employee na to o yung perang mga nawawala na yan or yung dapat mawawala ay papunta rin doon sa mga ghost employee para pambayad, mga kababayan, doon sa mga tao nila. Not totally a ghost. Talagang totoong tao itong mga to, kaya lang, wala naman silang kinalaman. Kagaya po ng mga estudyante, di ba? Sila po ay mayayaman pero binibigyan ng voucher. Yung iba naman, nag-enroll pero hindi naman nagsipasok. Di ba? Halatang halata mga ka-GP Natics eh. Hindi natin sinasabi na sila yon. Kaya lang, kung ito nangyari na maraming ghost employee sa Davao, sa panahon nila Digong, sa panahon ng mga Duterte, hindi marahil malayo ang gawain na to na meron talaga sila mga pinapasahod. Kaya nga ngayon, nagtataka tayo. 'Di ba? Lagi natin pinag-uusapan, GP. Ang dami ng nilang viewers, no? Grabe yung kanilang mga mga trolls. Grabe yung mga panatiko ng mga DDS. Pero makikita ninyo, pagdating ng mga rally, walang mga tao. Pagdating po ng mga meeting nila, wala ding mga tao. So kung makikita natin, parang sila-sila lang babayad ng mga tao, gagawa ng multiple account, magto-troll, 'di ba, para manira sa gobyerno, parang ganun. Hindi kaya itong mga taong ito, sila yung mga binabayaran talaga para makalikom din ng pondo yung gobyerno na kinaaniban nila. 'Di ba? Grabe. Mabuti na lang, mga kababayan, nag-resign si Sara Duterte at yan ay dahil sa effort ninyo. Nag-resign siya as DepEd Secretary, di ba? Dahil po yan sa panawagan natin noon. At sana ngayon ay ma-impeach na ang loko. Hindi, ghost student, ghost employees, magkakarugtong po yan eh. Kasi di ba, meron pang ang bank account, naalala ko noon, may mga bank account pa na nakita, may mga pumapasok din na pera ng DepEd pumapasok doon sa unregistered na bank account. Naalala nyo yon? Binalita natin? May mga bank account sa DepEd na sinisenda ng pera from DepEd tapos yung bank account is not registered bank account. Mga kababayan, kumbaga, ito ay walang kinalaman doon sa DepEd pero doon pumapasok yung pera. Oh, hindi kayo nagtataka doon? Bakit nagtatransfer ng pera ang DepEd doon sa unregistered bank account? Kaninong bank account yun? 'Di ba? Dapat magtatransfer ang pera ang DepEd doon sa mga bank account na registered, mga kababayan. Naggamit talaga ng gobyerno na yon or ng agency na yon. Bakit isinesend ito doon sa mga unregistered account? Oh, so ibig sabihin, meron talagang something. Oh, sabi ni Lulu, GP, tanggapin na natin, nakakaibang nilalang talaga mga supporters ng DDS. Why? Si Digong ang umagaw sa trono ni Satan, tapos si Sara ang pangulo sa impyerno. Tama ka naman dyan, Lulu. Diba? Oh. Kita nyo, sabi ni Ma'am Leticia Fernando, yap, remember ko yung unanimous account, diba, about cash na isinisend. Mga kababayan, hindi ko na nga lang nabalitaan kung ano na nangyari doon. Ito ba ay pinabalik? 'Di ba? Oh. Eto. Kaya ngayon, dahil nga naglalabasan yung mga kalokohan, kabulukan
Kaya natatakot po ang mga Duterte na maumpisahan ang impeachment trial. Uulitin ko lang ulit, bakit sila natakot? Kasi ngayon, 'di ba sabi ni Sara Duterte dati, let's get it on. Open ako sa sabi niya gano'n, sa impeachment trial. Mas maganda nga yan eh. Para hindi na madamay yung mga trabahante ko, yung mga tao ko. Ako na lang. Pero bakit bigla nagbago yung isip nila? Akala ko ba you are open to impeachment trial to defend yourself? Pero bakit ngayon biglang nagbago ang isip nila Sara Duterte? Inilalaban na nila to stop the impeachment trial sa Supreme Court. 'Di ba? Kasi nga, mga ka-GP Natics, yung tinatawag natin bank secrecy law, hindi makukover na niyan si Sara Duterte. At kapag hindi na siya na-cover, yung SALN niya, yung mga bank account, paper trail, etc., lahat po yan mahalungkat. At kapag nahalungkat, malalaman nila kung saan ang galing. Bakit biglang yaman ang lokong to? Samantalang ito lang ang negosyo. 'Di ba? Lagot talaga sila dun. Wala silang kawala. Kaya itong mga ito, gumagawa ng paraan to delay. Mga kababayan, ginagawa nila is i-delaying tactic. Kaya sila nag-aapila sa Supreme Court. 'Di ba? Sabi ni Charlie Whiskey, para sabihin nila walang due process. Sino yan? 'Di ba? Ito naman mga kababayan.